WBL, tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Na aking mga kasama, Brother Ronald, magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi, kapatid na Robert, at sa ating mga tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating pong magiging paglilingkod ngayon sa Kanya. And of course, Sister Sheila, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Brother Robert, at sa ating pong mga tagapakinig. Kahit na bumaha si Sister Sheila ay maganda pa rin sapagkat siya ay talagang masayang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Okay mga kaibigan, ito po ang programang Back to the Scriptures sa inyo pong mga talapihitan, DWBL 1242 kHz AM station. At babanggitin din po sa atin ng ating kapatid na Sister Sheila ang mga numero sa mga cellphone numbers po na ipagkakaloob doon po sa mga nagnanais magtanong. Kayo po ay welcome po. Sister Kung kayo Sheila? po yung may mga katanungan regarding po sa Biblia at sa ating pong topic ngayong gabi, maaari po kayong mag-text sa 0998-179-8755. Yan po ay smart. 0998-179-8755. At para naman po sa mga sons, 0923-424-7330, 0923-424-7330, at maaari po kayong tumawag sa aming linya ng mga telepono. Sa line 1 po is 631-12646, 631-2646, at sa line 2 po 631-2647. Okay, maraming salamat. At mga kaibigan, wag na po kayong maglilipat pa po ng istasyon sapagkat tayo po ay babahaginan muli ng ating Panginoon ng isang kumbaga sa katanungan, Brother Ronald, ito ay very controversial, ano? Sinabi mo pa. Sapagkat ang pamagat po, mga kaibigan, ng ating pag-aaralan ay sa title pa lang, What does the Bible teach about the Trinity? So mga kaibigan, kayo po ay inaanyayahan naming tumutok. Mag-focus po kayo kung kayo po ay may mga papel at ballpen inyong isulat at ihanda nyo po ang inyong mga laptops para po maging makabuluhan ang ating pong pag-uusap. Gaya po ng ating pong nakaugalian, tayo po hihingi ng tulong sa pamamagitan po ng panalangin na ipagkakaloob ni Brother Ronald. Tayo po ay manalangin. Muli kami ay lumalapit sa inyo, aming Diyos. Kayo po ay aming tagapagligtas, aming pong manunubos, at aming pong tagapaglikha. Kami po ay nagpapasalamat sa programang ito na ito po ay inyong ginagamit upang ipakilala ang katotohanan na tungkol sa inyo sa mga tao. Inaanyayahan namin ang pakikisama ng Banal na Espiritu. Samahan niyo po kami sa aming pong pag-uusapang topic na ito po ay patungkol sa pagkakakilanlan sa inyo bilang isang Diyos na Trinity.
Kaya Lord, may your Holy Spirit speaks to our hearts and speaks to this program to reach those people who are seeking for the truth. Forgive us from our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Okay, Brother Ronald, siguro pangungunahan mo, siyempre, ang ating paksa. Well, alam mo, tama yung introduction mo na talagang this is one of the controversial Topic. doctrine, no? Doctrine. ng Christian faith kasi until now ay ito ay pinagdidibatihan pa rin, no? Yung tinatawag natin doctrine of Trinity. Kaya ito pong ating gagawin ngayon ay isang pag-aaral kasi po gaya po ng sabi ng tanong ng ating topic ngayon, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa doktrina ng Trinity? I-define muna natin kung ano yung Trinity. Unang-una, gusto nating liwanagin sa ating mga tagapakinig na yung word na Trinity ay hindi ho natin mababasa sa Bible. Oo. Tama. Kasi baka mamaya ay sabihin nila, kapatid na Robert, yun ng salitang Trinity, wala sa Bible eh. So paano mo sasabi na itinuturo yan ng Bible? Oo nga. Yun Pero ang madalas na sabihin talaga. Isa yan sa mga objections na naririnig natin. Pero gaya po ng ating mga pag-aaral ng Biblia, ay alam po natin na hindi naman talagang lahat din ng mga ginagamit nating terms ay mababasa sa Bible. For example, yung incarnation, di ba? Alam natin na the doctrine of incarnation, ito yung pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, na siya ay Diyos na nagkatawang tao, tinatawag natin incarnation. Hindi rin natin mababasa sa Bible, pero pinaniniwalaan natin dahil yung diwa o yung thought, yung concept ng Diyos na nagkatawang tao ay mababasa natin sa Bible. No? So, ginagamit lang natin yung term na incarnation, though wala sa Bible, but the essence o yung diwa niya o yung thought ay tinuturo sa Bible, as convenient term ba? Ginagamit natin to para may term tayong madaling ipaliwanag, sa isang word lang ma-explain natin yung tungkol sa doktrina. Panatag na salita o katawagan. Yeah, so yan, no? Ganun din po yung salita, Brother Robert, na millennium. Wala rin naman sa Bible yung millennium, pero alam natin mayroong binabanggit sa Bible na 1,000 years na Gayon din naman ang kahulugan. Na gayon din ang kahulugan. So hindi natin pinagbabawalan. At lalong-lalo na, kapatid na Robert, yung word na Bible. Wala rin yon. Oo. Pagka tinanong tayo, may mababasa ka bang Biblia? Sa Biblia? Wala. Meron sa cover. Oo, Holy Holy Bible. Holy Bible. Pero yung mismong verse, tatanungin tayo, wala tayong mababasa. Kasulatan ng mababasa mo. Mababasa natin, banal na kasulatan. Scriptures, no? Pero yung Bible, wala. But we are using it for our convenience, no? For convenience sake. Hindi natin nilalabag ang Bible. The same way, sa Trinity, pag atin pong binabanggit yung Trinity, ay though wala yung term sa Bible, pero yung kabuuan ng doktrina nito na there is one God in three persons, nasa Bible. Nasa Bible. Yan ang importante. Actually, yung word na Trinity kasi, kapatid na Robert, yan ay compound words eh. Pag sinabing compound, dalawang salitang English na pinagsama, yung trio, tsaka yung unity. May tatlong nagkakaisa. Kaya Trinity. So, ang position po ng doctrine ng Trinity sa Bible ay unang-una ay hindi ho niya tinututulan, no, ng concept ng Trinity na mayroong isang Diyos. Yan po ang dapat nating matandaan. That the Trinity believe that there is one God. Yun po ang Trinitarianism. And at the same time, itong Diyos na ito ay nag-i-exist as three persons. Okay? Magkakaroon po ng contradiction kasi pagka sinabi natin na ang Trinity is one God in three gods. Oo. Di ba? O kaya ay Trinity is one person in three persons. Yun, mahirap doon yung magkakaroon ng contradiction. problema. O kaya dinidefine natin ito na merong Diyos na isa. At ang Diyos na isa na ito ay consist of three persons. Yun. Ito ay hindi imbentong tao. Marami kasi nagsasabi na paano yung isa ay naging tatlo? Paano explain yung tatlo ay naging isa? Oo. Hindi natin sinasabi na kaya natin explain ang buo ito, kapatid na Robert. Ang sinasabi lang po natin ay ganito. Pagka binasa po natin ang Biblia, okay po?
magsisimula tayo sa Bible, hindi sa interpretation. Kasi iniisip ng iba ay binuo itong doktrina ng Trinity at pagkatapos tsaka tayo humanap ng mga talata sa Biblia to support it. Hindi ganon. This doctrine of Trinity is a biblical revelation. Unang-una, merong sinasabi sa Bible, if we read from the Old Testament hanggang New Testament, na merong isang Diyos, no? Alam na po natin yan na ang isang Diyos ay noon pa man sa panahon ng Israel, ito ay kanila pong nire-recite sa kanilang mga prayers, no? Yung nasa Deuteronomy 6:4 na ang sinasabi ron ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. No doubt about it. Wala akong tutol na talagang meron lamang pong isang Diyos, but all in the New Testament. But pagka kinonsider naman natin na itong buong kasulatan, meron din naman sinasabi na ang isang Diyos na ito ay hindi lang yung Diyos Ama. Pagka binasa po natin itong buong kasulatan, ay pati yung anak na tinatawag na alam natin sa pangalang Hesukristo, ipinapakilala rin siyang Diyos, at yung banal na Espiritu ay pinapakilalang Diyos. Actually, kaya po natin nasabi na itong isang Diyos na ito ay tatlong persona, hindi lang isang persona, kapatid na Robert. Kasi po, may mga pahiwatig sa Old Testament na itong isang Diyos na ito ay He is not one person. Hindi lang. He is a plurality of persons. For example, sa Genesis 1:26, di ba? Sabi doon ay lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat at ibon sa himpapawid. Ang kausap nito, ang nagsalita rito, of course, ay yung Diyos na sa Hebrew ay tinatawag na Elohim. Ano? Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. May binabanggit na atin. Meron siyang kausap dito na kaatin. At malabo na ito ay anghel, kasi ang kausap dito ng Diyos ay kamanlala lang niya. Kamanlilikha. Kamanlilikha niya. At ang mga angels ay hindi man tinawag na manlilikha kasi sila ay created beings. No? Tama. Kailanman hindi sila pwedeng maging manlalalang. At pagka binasa natin sa conclusion sa verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos yan nilalang. Naging singular na ulit. Sa verse 26, lalangin natin. May kausap siya. Pagdating sa 27, Diyos na lang, wala nang kasama. So dito pa lang meron na sa ating pahiwatig na ang Diyos pala ay ang hiwaga ng pagka-Diyos. Hindi natin pwedeng itulad sa atin na pag sinabing isa, ay isa. Isa lang talaga. Oo. So itong pagiging isa ng Diyos ay maaaring yung tinatawag nating compound unity. Yun ang eksaktong tama. Oo, kaya Compound unity. Oo. At mayroon din mga pahiwatig pagka binasan din natin ang Genesis 11:7 nung time na sila ay sa time ng Babel, no? Tower ng Babel. Sabi rito sa 11:7, hali kayo. Tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Hali kayo, tayo'y bumaba. Atin. Tapos yun sa Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ng Panginoon. So ang nagsasalita rito ang Panginoon. Anong sabi niya? Na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong hahayo para sa atin? Ko at atin. Oo. So, ibig sabihin, yung isa na yon na singular, meron siyang kaatin. Meron laging Sino? kaatin. Oo. Okay? So, merong pahiwatig ng plurality in the Old Testament. In Tama fact, yung word na Elohim, ito nga po ay plural in form sa wikang Hebreo. Hindi ho siya plural of majesty gaya ng sinasabi ng ilan. Dahil ang plural of majesty ay hindi ho yan kilala sa Old Testament biblical culture. Ang plural of majesty, kailan lang lumitaw yan. At itong plurality na ito ay sinusuportahan din ng word na isa pang word sa Hebrew na echad, na ito ay unity, composite unity. Pag tinignan natin unity sa mga standard Hebrew lexicon, ito nga po rin yung term na ginamit sa Genesis 2:26 nung sabihin ng Diyos na ang lalaki iiwan niya ang kanyang mga magulang
at ang lalaki at babae ay magiging isang laman. laman. Pag binilang mo, 2 laman yon. Pag binilang natin yan, 2. Pero ang sa bilang ng Diyos, isang laman ito. So, Isang likas. hindi natin pwedeng questionin ng Diyos doon. Pero kung titignan natin, 2 yan, lalaki at babae. Pero meron palang Hebrew term na ginagamit doon, yun yung word na ekad. Ikad. Yun ay wala sa ating kulturang mga Pilipino. Wala sa Yun. lingwahe natin yun. Meron sa atin, barangay. Mm-mm. Pag sinabi isang barangay, hindi lang isang tao yun. Hindi na isang tao yun. Bagaman ang barangay ay singular. Isa, Ano? oo. At yung pamilya, isang pamilya. Pero it's a composite or group of persons. No? The same way, ang Hebrew, ang mga Hebreo pala, meron din silang gano'n na ginagamit na term. Pagka ang gusto nilang tukuyin ay Diyos na isa lang talaga, ang isang term na ginagamit doon ay yung word na Yachid. Yachid. Oo. So, Yung magkaiba Yachid, absolute unity talaga yon. Mm-mm. Isang-isa talaga yon. Pero hindi yun ang ginagamit ng Old Testament sa Diyos. Kaya nga po, pagka meron kayong Hebrew Concordance ng Bible, tingnan nyo po, yung word na Yachid na absolute one, Mm-mm. numerical one, Mm-mm. hindi po kailanman kahit isang beses ikinapit sa Diyos. Sa Diyos. Ang ikinapit sa kanya, echad, Laging ikad. composite Pag unity. binasa mo yung buong Old Testament, ikad lagi. Yes, yan nga po ang mystery dyan na hindi pa maunawaan ng iba. Pero maliwanag na ito'y may pahiwatig na ang Diyos pala, hindi isang-isa. Kasi meron isang Hebrew term na ginagamit, Brother Robert, na tumutukoy sa pangdalawahan, yung tinatawag na Elohim. Elohim, iba yun sa Elohim. Elohim, 2. Pagka Elohim, more than 2. Yan ang bilang yan eh. So, yan ay maliwanag, no? Na, kasi ang doctrine ng Trinity, ito po ay progressively revealed in the Scriptures. Hindi siya biglang ibinato mula sa langit at pinasulat sa propeta. Ito ay unti-unting ibinigay sa atin at kaya nga sa Old Testament, ay binabanggit na sa atin na ito palang isang Diyos na ito, hindi siya isang-isa gaya ng alam natin. Hindi na isang peraso. Oo. Tsaka kung mapapansin po natin, sa Old Testament, mas dinidiin talaga, kapatid na Robert, yung pagiging isa ng Diyos in comparison doon sa mga Diyos na umiiral sa panahon noong Israel. Yung mga pantheons of God. Functions of God, no? Like sila Baal, sila Astoret, yan, sila Molech. Yan yung mga Diyos-Diyosan na Mga talagang Diyos-Diyosan. rampant. Kaya nga pagka binasa mo sa Old Testament, sa Book of Isaiah, ilang beses idinidiin doon ng Panginoong Diyos na kayo'y gagawin ko mga saksi upang maipakilala sa mga bansa na walang ibang Diyos na Maliban kagaya ko. sa akin, At ako lang ang lumalang na mag-isa. Ang problema kasi yung iba na anti-Trinitarians, ginagamit nila yung mga verses na yun na para patunayan hindi Diyos si Kristo, yung Ama lang daw. Kasi isa. Pero mali ang context. Ang context hindi kinukumpara doon sa Isaiah yung pagiging Diyos ni Kristo at ng Diyos. Ang pinagkukumpara doon, yung antithesis doon is between God and False God. versus the false gods. Correct. Tama yan. Kaya tama lang, nasabihin niya, ako lang ang tunay na Diyos. But yan nga po ang mga bagay na dapat nating makita ron. At alam nyo, nung ito ay ma-reveal sa aklat din ni Isaiah, kapatid Robert, pakibasa nga natin tong Isaiah 48:16. Ito'y napakagandang pahiwatig na kahit sa Old Testament, ay meron na talagang liwanag tungkol sa Trinity, though hindi pa totally identified kung sino itong tatlong ito. Okay. Ito po ang wika sa Isaiah 48:16. Kayo'y lumapit sa akin, pakinggan ninyo ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito ay naroon na ako. At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Ayan. Ito ay isang matibay na patotoo, kapatid na Robert. Siguro kung i-analyze natin, ang nagsasalita rito ay Panginoon, si Yahweh. No? Sabi niya, kayo'y lumapit sa akin, pakinggan ninyo ito. Mula sa pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon nangyari ito, naroon na ako. Naroon na siya. Kasi God is the beginning and the end, di ba? Tama. At ngayon, sinugo ako ng Panginoong Diyos. Yung Aba, Ama. ito palang Diyos na ito na nagsasalita, sinugo siya ng Panginoong Diyos, ito yung Ama, at ng Kanyang Espiritu. Ang tanong, ilan yan? Yung nagsasalita, na sabi, sinugo ako, isa na yon. At yung nagsugo, yung Panginoong Diyos, Isa rin yun. 2. At ng Kanyang Espiritu, 3 na. Tatlo. So meron pahiwatig ito, no, sa Old Testament, though
hindi pa ganon ka-clear. Oo. At nung ang ating Panginoon ay nagsimulang mangaral sa Bagong Tipan, na ito'y naitala sa Bagong Tipan, doon pa lang sa bautismo niya, na-reveal na to kung sino yung tatlong to eh. Oo, totoo yan. Ito nga ang binabanggit dito sa Mateo 3, 16-17, kapatid na Robert. Pakibasa nga natin to. Ito po ang binabanggit sa 16 and 17. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ito na. Progressive revelation and Trinity. So sa Old Testament may clue na tayo, no? Meron na. May clue. And at this time, since the New Testament, Inulit. ito yung revelation, ito yung pinakikilala na. Na dito, tatlo ito, no? Yung si Jesus na nabautismohan, at pagkatapos yung tinig na nagsalita sa langit. Sa langit. Yung Ama yun. Oo. At pagkatapos yung Espiritu Santo. Saan yung kalapati? Oo. Tandaan po natin, ito ay sabay-sabay na nag-usap-usap at lumitaw, no? Hindi kagaya ng modalism. Sabi kasi sa modalism, nung Old Testament, Diyos Ama. Tapos sa New Testament, nawala na yung Diyos Ama, Diyos Anak na. Tapos sa panahon na after ng New Testament, sa panahon natin, Holy Spirit Holy na. Spirit Ang tawag na. doon, modalism o yung oneness, no? Hindi sabay-sabay. Ang sabi nila, si Jesus, siya na rin yung Ama, siya na rin yung Spirit. Pero itong verse na ito ay maliwanag na patotoo na nag-exist sabay-sabay at nag-usap pa yung Ama at Anak eh. Oo, kasi kung babalikan mo yung Genesis 1, di ba? Sabi nga, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At ang lupa. At ang lupa ay walang laman na babalot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos. Iyon, nandun din. Andun eh. Sa Binabanggit na. Genesis 1-2 yun. So hindi nagkakahiwalay. Lagi magkasabay. Magkasama. Sa creation, no? Naroon na. Sa creation, magkasama na At sila. ganun din, kung atin titingnan sa New Testament, binanggit din yung John 1:1 na sinabi ron sa verse 3, si Kristo na walang nalikha kung wala siya. Kaya Exactly. nandun din siya sa creation sa Genesis. Totoo yan. Ngayon, sa Matthew 28:19, itong sabi ng Panginoon, ito na yung kanyang huling commission, the Great Commission. Ito yung huling salita niya bago siya umakyat sa langit. Anong sabi niya doon? Okay, ito ang wika. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Meron na, pinakilala niya na yung tatlo. Oo. No? Yung Ama, Totoo yun. Anak, at Espiritu Santo. Paano natin nasabi na merong Trinity dito? Meron. Gaya na nasabi natin, Trinity is a compound English word, triunity. Meron bang tatlo dito? Meron. Meron. No? Yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tama yun. Yung unity, yung pagkakaisa nila, ay pinahiwatig din ng talatang ito. Tama. Dahil dun sa salitang pangalan. Mm-mm. Kung mapapansin natin, kapatid na Robert, ang sabi rito, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. May mga dinidiin yung pagkakabukod-bukod. Oh, hindi sinabi rito na bautismon sa mga pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kundi Ama, Anak, isa lang silang pangalan. Isa lang. Gaya na ipaglingkod natin nung nakaraan, pag sinabing pangalan sa Bible, authority yun, no? Oo. So, ibig sabihin, isa lang ang kanilang authority. Pantay-pantay, Tama no? yun. So, kung Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, ay Diyos din ang Kaya Espiritu pag tinanong Santo. pala, Brother Ronald, sino ang Diyos? Ama, Anak, Espiritu Santo. Pero pag tinanong, ilan ang Diyos? May Isa. Ama? O, isa. Isa. Pag Oo. tinanong, sino yung isang Diyos? Ama, Ama, Anak. Anak, Espiritu Santo. Yun. Kaya tinatawag natin biblical kasi akala ng iba, inimbento lang ito sa Council of Nicaea. Mamaya ay alam ko i-brought up sa atin yan. Ngayon, walang question, kapatid na Robert, na ang Diyos Ama ay Diyos. Wala Tama. naman kung may question dyan. Wala Tama pa akong yan. relihiyon na nakausap na tumutol na ang Diyos Ama ay tao. Maliban sa mga Mormons. Sabi ng mga Mormons na kaibigan natin, yung Diyos daw dati rin taong kagaya natin. Ba? Oo. Ngayon, ang tanong dito is, okay, yung pangalawang persona na tinatawag na Trinity, si Jesus, siya ba ay Diyos? Ito nga po Pagka binasa natin sa John 1:1, no? Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos Tama at yan. ang salita ay Diyos. Inamin na Diyos. Pagka binasa natin sa Greek itong word na kasama ay pros. No? Oo. Ibig sabihin ng pros, Tama. is face to face, no? Oo. Face to Galing sa face. prosopon. Prosopon, no? Face to face with God. At ang salita ay kasama ng Diyos. Hindi siya yung sa Greek na sun. Sa Greek kasi yung sun, ibig sabihin basta kasama lang. Oo. Ito talagang eternity, no? Sa Tama pasimula So ibig sabihin kung ang Diyos na sinasamahan niya ay walang hanggan, siya na salita ay wala ring hanggan. Correct. Kaya nga pag sinabing face to face, yung with,
kaharap. Kaharap eh. Pag sabi nga sa Marcos 9:19, di ba? Nung kausap niya yung mga alagad, sabi ni Jesus, He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? Yes. Pag sinabing how long shall I be with you, siya lang ba mag-isa? Meron siyang kasama. May kasama. Kaya nga po, hindi tao lang si Kristo eh. At sa mga susunod na topic natin, di-discuss natin yan. Ano? At maliwanag na ang sabi rito, ang salita ay Diyos. Sabi nga sa verse 18, pagka binasa natin ang John chapter 1 verse 18, ay doon sa mas matatandang Grego na version nitong na manuskrito, ang nakalagay doon hindi only begotten Son eh. Ang nakalagay is only begotten God, no? Dito sa NASB ko, only begotten God. Di ba? Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Andito rin sa Tagalog ko. Ang bagong ang Biblia. Andito. Sige nga, pakibasa mo nga kapatid na Robert. John 1:18. Tingnan po natin ha. Sabi sa Juan John 1:18. 1:18. Ito kapatid na Ronald, ang wika po dito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ayun. Ang Diyos na tanging anak. So meron palang Diyos na tanging anak na tinatawag. At yan ay batay sa mas matatandang manuskrito ng Grego, no? Yung King James version kasi na the only begotten Son, at sa ibang version ay wala hong matibay na batayan yon, ano? At kaya ito ay maliwanag na pahiwatig na si Jesus ay Diyos. Kamusta naman ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit ba ay merong pahiwatig sa Biblia na ito ay Diyos? Meron po. Pagka binasa natin itong Gawa 5:3 at 4, napakaliwanag na sinasabi niya ng Holy Spirit ay Diyos. Ito po ang wika sa Gawa 5:3-4. Sinabi ni Pedro kay Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatiling sa iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ayun. Sabi niya sa 13, Ananias, ba't ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? Hindi ka nagsinungaling sa tao, sa Diyos ka nagsinungaling. So, Diyos ang Espiritu Santo. Oo, Diyos ang Espiritu Santo. At ito pa sa unang Korinto 3:16, kapatid na Robert, no? Ang sabi rito ay, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos naninirahan sa inyo? Ayun. So, kung templo ka ng Diyos, at yung Espiritu yung tumitira sa iyo, yun ay Diyos. Ano ho? Kaya, ito nga po ang explanation ng Trinity. Ako po, dati akong anti-Trinitarian. Kasi dati akong Jehovah's Witnesses. Kinakalaban mo dati lang. Number 1 na favorite topic ko yan kasi akala ko madali kong matalo ang Trinity. Until such time na sa pagre-research ko, nakita ko, pagka binasa mo talaga sa Bible, ay talagang isa ang Diyos. There is one God. Pero pagka binasa mo rin sa Bible, the Father is God, Jesus Christ is God, and the Holy Spirit is God. So paano mo ngayon maire-reconcile yun? Sabi ng Biblia, isang Diyos, tapos yung tatlong to, Diyos. Hindi naman tatlong Diyos kasi isa ang Diyos. Tama. Kaya sabi ko, dapat pala, paano ko ibabalance yung teachings ng Bible na isa ang Diyos and at the same time, yung Father, Son, and Holy Spirit ay Diyos. Hindi naman tatlong Diyos kasi sabi isa ang Diyos. Isa lang. So, ang sabi ko, tama siguro yung Trinity kasi yung doctrine ng Trinitarianism, yan lamang talaga ang makapagbibigay ng solusyon doon sa parang dilema na merong isang Diyos tapos yung Ama, Anak, Espiritu Santo ay Diyos. Para ma-reconcile mo, you have to accept the doctrine of the Trinity. Tama yon. Kasi otherwise, hindi mo ma-resolve yung issue na yun. Kasi, kaya nga hindi invento ng tao. At saka very safe dahil binabanggit naman ng Biblia eh. Kaya wala kang problema. Tatanggapin mo lang. Nagkakaproblema pag ayaw mong tanggapin. Kaya ang doctrine ng Trinity po, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi mo pwedeng i-emphasize lang yung oneness of God, yung pagiging isa ng Diyos, na iniitsapwera mo yung pagiging Diyos nitong tatlo at persona nitong tatlo. Tama yon. Hindi rin naman pwedeng i-emphasize mo yung threeness niya, yung pagiging tatlong persona, na i-set aside mo yung isa. Tama yon. Kasi magiging tritheism ka yan. Yan yung mga ancient, yan yung mga sinaunang mga heresies, no? Yung tritheism is a belief that there are three gods. No? There are three gods na mayroon tatlong Diyos. Ang in-emphasize nila yung pagiging tatlo. Meron naman ngayon, there is one God, wala na yung tatlo, kaya nagkaroon ng oneness naman, yung Unitarianism. Kasi, hindi balance. Pero pag binasa natin sa Bible, balance siya. No? Paano naman yung mga verse na, kagaya nga ng mga nabasa natin kanina, sinugo yung anak. At sabi ni Jesus, yung Ama ay mas lalong dakila sa akin.
Di ba? So, ibig sabihin, nag-uusap. mas mababa na yung anak sa ama. Kasi paano magiging isang Diyos yan? Kaya sabi tuloy ng iba, kagaya ng mga kaibigan natin Jehovah's Witnesses, kaya si Jesus, nang nagpasakop siya sa ama, kaya mas mababang uring Diyos siya. Mighty God lang siya. Yung ama ay Almighty God. Hindi naman pwede kasi lalabas nun, magiging dalawa na ang Diyos. No? Isang malaking Diyos at isang maliit na Diyos. Sa Biblia po, hindi ho sinusukat yung pagkadyusan kung ito ay malaking Diyos o maliit. Ang sinusukat ng kadyusan kung tunay o Hindi. Tama yan. Ganun yun eh. Oo. True ka ba or false God? Tama Yun ang yan. sukatan sa Bible eh. Tama yan. Kaya binabanggit nga sa Hebreo, di ba? Sa 1:8. Yan, sige Sabi nga, nga pakibasa dito, mo. ang ganda, di ba? Binanggit nila pareho yung tunay na Diyos eh. Kaya walang contradiction po dito. Tingnan po natin ang pagkakasabi sa Hebreo. Ano ba ito? Nagkadikit-dikit yung aking papel. Hebreo 1:8. Ayan. Ito po ang sabi. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinaupuotan ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan. So mismo ang Ama, sinabi siyang Diyos. At sinabi rin niya na akong Diyos mo, wala rin problema. Kasi hindi naman sila Diyos-Diyosan. Oo. Ang totoo niyan, yung pagpapasakop ni Kristo sa Diyos ay ito yung tinatawag na subordinationism. Tama yon. Nagpasakop siya, hindi naapektuhan yung pagka-Diyos. Hindi. Halimbawa, kapatid na Robert, inutusan ka ng nanay mo, bumili ka nga ng suka sa tindahan. Oo. Pagka sumunod ka ba sa nanay mo, sa utos ng nanay mo, nababawasan ba ang pagkatao mo? O pagiging anak ko? Pagiging anak mo? Hindi. Hindi, ano? So, Kasi kinatawan lang ako eh. Subordination, kinatawan lang eh. Hindi ba pagka inutusan ka ba't sumunod ka sa magulang mo, bumababa ba ang nature mo bilang tao? Hindi. Ang naapektuhan doon yung katungkulan mo bilang anak. Oo. May katungkulan ka bilang anak eh. Sundin. Sinusunod mo yung Correct. utos sa'yo dahil katungkulan mo yun bilang anak. At saka No? yun nila naintindihan yung isa pa sa pagka-oneness, yung unity ng kanilang kaisahan ng kaisipan, kaisahan ng motibo, hindi sila God of order mismo sila. Exactly. Yan yung term na Yun yung gusto kaisahan. nating i-drive dito. Oo. No? Na within the Trinity, within the three persons, meron ang tinatawag na economy of Trinity o yung order. Meron silang function, Kaya may order. tri-unity nga eh, kaya tri-unity. So kung meron man tayong mabasa na si Kristo nagpasakop, nagpapasukuin niya sa Ama ang kapangyarihan, it is referring to their function. It is Correct. referring to their katungkulan. Hindi ho naapektuhan yung kalikasan. Yes, Kasi yung kung nature. paano ako, inutusan ako ng tatay ko bumili ng suka, hindi ho nagiging mababang uring tao. Ubi- Pantay pa rin kami. Si Ubidus ka pa rin. Pantay pa rin kami ng tatay ko sa Yes. kaming kalikasan bilang tao. Tama yun. Na iba lang sa katungkulan. Yan po yun. Kaya wag ho tayo malilito ron. No? Sa Yung katungkulan, function ng duty magkaiba lang. katungkulan at kalikasan. Yan. No? So si Kristo, sinugo ng Ama, ang Holy Spirit sinugo. Pero Diyos sila, hindi ho nabawasan yung kanilang kalikasan. Tama yun. Ito yung ginagawa nila dahil sa kanilang katungkulan. At ang totoo niyan, na napakalaki ng papel ng tatlong ito sa paglalang ka, Brother Robert. Tama no? yun. Kaya nga pagka binasa natin sa banal na kasulatan ay ang banal na ang Diyos, sabi nga rito sa 1 Corinto 8:6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama. Nasa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo'y para sa Kanya at may isang Panginoon si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Pansinin niyo, no? Ang sabi rito, mayroong isang Diyos, ang Ama, na Kanya'y nagsimula ang lahat ng bagay. No, sa Greek to ang nakalagay, mayroong isang Diyos Ama na sa Kanya lahat ng bagay. Kasi Tama sabi yan. nila, di yung Ama lang pala ang Diyos. Pero sa Greek, mayroong isang Diyos Ama na sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Oo. At merong isang Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay. So, yung Ama sa Kanya nagmula, Oo. siya ang source, Siya ang si source. Jesus Christ ang ahente. Siya Yeah. yung agent of Correct. creation. Oo. Kaya nga sa Colossus 1:16, sabi rito, sapagkat sa pamamagitan niya, si Jesus to, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o pagkapanginoon, maging pinuno, mga may kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tama At siya yan. mismo ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangahawakang sama-sama sa Kanya. Hindi tao to. Tama. At saka Brother Ronald, no, binibigyang diin dito, sabi nga, they love and glorify each other. Yun. The Father sent the Son. The Son prays to the Father, and the Father and the Son send the Holy Spirit as their Eksakto. representative. Eksakto. So talagang
nagkakatulungan hanggang sa kamatayan ni Kristo, 'di ba? Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? So meron naman silang intimate relationship. Meron silang sinugo ng ama ang anak at ang anak namang inalay ang buhay at ang banal na espiritu naman ngayon ay ipinapakilala yung sundin niyo ang ama, sundin niyo si Kristo. Kaya nga ang Holy Spirit ay manlalalang din eh. Sa awit 104:30, iyong isinusugo ang iyong espiritu, sila'y nalilikha at iyong binabago ang lahat ng lupa. No? At ito pong banal na espiritu ay tinatawag isa ring persona. Pag sinabing persona, may sarili siyang isip, Tama. may sarili siyang damdamin, may emotion siya. Kasi tignan niyo po rito sa John chapter 16 verse 13, kaya yung mga nagtuturo at naririnig natin sa iba na ang espiritu ay hangin lang yan, isa lang yung puwersa. Paano naging hangin ito? Babasahin natin sa New American Standard Bible sa John chapter 16 verse 13 para po maliwanagan natin yung Holy Spirit kung siya ba ay walang isip at hangin lang ba siya. But when He, the Spirit of Truth, pansinin nyo, ang ginamit ay He, hindi sinabing but when it, the Holy Spirit of Truth, hindi, but when He, the Spirit of Truth comes, He, hindi it, He will guide you into all the truth. For He, hindi it, will not speak, nagsasalita. May hangin ba nagsasalita? Tama. On His own initiative. So, ibig sabihin, may sarili siyang pagkukusa. But whatever He hears, nakakarinig. No? He will speak and He will disclose to you what is to come. So, kung kaya niya mag-disclose kung ano yung mangyayari, may isip siya. May isip, may damdamin. Hindi siya puwersa, hindi siya hangin. Nakakapag-teach nga eh. Meron ba nakakapagturo nga, nakakapagsalita nga eh. Correct. Nagsusugo nga siya. So may kakanyahan siya. Meron siyang kakanyahan. Kaya nga, dito mo makikita na biblical ang Trinity. Though hindi natin ma-explain paano yung isa ay naging tatlo at tatlo ay naging isa. Hindi natin totally fully ma-explain, but it is beyond our reason. Hindi against reason. Beyond the reason. Reasonable siya, pero beyond. Lagpas lang sa kaya ng isip natin. Correct. Hindi against reason. Hindi against. Lampas lang. Pero, kasi yun nga binanggit mo, di ba, sa Ecclesiastes 3:11, Diyos din ang naglagay ng walang hanggan. Tama yun. Kaya, ang ibig sabihin nito, ang Trinity, ang gagawin na lang natin, ay i-accept natin kung anong revelation ng Bible. Ni-reveal ng Bible, merong isang Diyos. At ni-reveal din ng Bible na ito yung Diyos, isang Diyos na ito ay tatlong persona. At ang tatlong personang ito, kapwa Diyos na magkakapantay. Walang mataas, mas mataas, walang mas mababa. So, anong explanation dito? At saka tama yung Brother Ronald na God is love. From the very beginning, love na sila eh. Tama. Kasi pag sinabing love, kailangan may binibigyan, may tumatanggap. Kasi kung love sa sarili lang niya, nag-iisang peso, isang-isa nga lang siya. Kaya noon pa, pag-ibig na ang Diyos. Maganda yung sinabi niya ni Saint Augustine. Sabi ni Augustine, love principle, kailangan tatlo yan. Number one is merong lover, merong beloved, at may spirit of love. Ayun. No? So yung lover, that is the Father, and the Son is the beloved, and the Spirit is the Spirit of love. Yun. Kaya hindi pwede yung mga Unitarian na nagsasabi, ang Diyos isang persona lang yan. So bago pa nalikhain ng Diyos, yung universe, yung mga anghel, nag-iisa lang siya ron. So how can He, a God of love, na iisang persona lang siya? Tama Wala siya ibang kasama eh. So wala siyang iibigin. Wala. Lover lang siya pero wala siyang beloved. Totoo yun. Paano yun? Lalabas later lang siya natutong umibig. Yun na nga. Nung nilalikha niya si Jesus. Tsaka paano siya magiging ama na walang hanggan kung dati wala pang Jesus na nilikha. Walang anak na walang hanggan. Meron palang ama na wala pang anak. Sa bagay ngayon, marami yan. Pero iba yun. Iba sa spirit world, no? Iba yun. Para mas tama yun eh. Para sabihin mong merong walang hanggang ama, may walang hanggang anak. Tama yan. Kaya para maging walang hanggang ama, kailangan walang hanggang din yung anak niya. Tama. Ganun yun. Kaya hindi nilikha si Jesus ng ilang panahon lang. So nakita natin, no, kahit dito sa aklat ng unang Pedro 1:1-2, no, bukod sa pagkakaisa ng tatlong personang ito sa paglalang, ay iisa sila sa kanilang works ng salvation. Dito sa unang Pedro 1:2 ay ganito ang sinasabi, pinili at itinalaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mawisikan ng kanyang dugo. Pansinin nyo, yung tatlong persona binanggit dito. Ang Diyos po ang tumatawag at nagtatalaga ng mga maliligtas, Diyos Ama, at ang banal na Espiritu, siya daw ang nagpapabanal, at yung
dugo ni Kristo, siya ang nagwiwisik upang sila ay maging maligtas at sumunod sa Kanya. So, Ang function din nila nasa sa salvation. oo, sa pagliligtas ang kanilang gawain, no. Kaya kung ang tao ay magsasabing saan ba tayo predestined ng Panginoon, yun na yung binabanggit mo. Oo. Predestined tayo ng Panginoon para maligtas. Sabi sa Roma 8:29-30, ano po yun? Tingnan natin, sabi dito, napakaganda po ng binabanggit, no. Pasadahan lang po natin yung talata. Roma 8:29, Mm-mm. sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa Mm-mm. ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Napakabuti ng Diyos. Okay. Ngayon, sabi nga natin, wala tayong gagawin kundi sampalatayanan na lang natin. Tanggapin natin kung anong revelation ng banal na kasulatan tungkol sa Trinity. Ang Trinity po, hindi ito invento ng tao. Dahil pagka ang tao mag-invento ng Diyos, dapat madali siyang maintindihan. Pero dahil hindi siya ganong kadali ipaliwanag ng totally, it's beyond our reason. Ibig sabihin, mas mataas pa sa ating reason. Ay maraming mga illustration na attempt na gustong para maipaliwanag ito. Pero ang mga illustration, tandaan nyo mga kapatid, mga kaibigan, na ginagamit to explain the Trinity ay limited din. Hindi rin full perfect. For example, madalas naririnig natin, ginagamit na example dyan yung itlog, yung egg. Ang itlog daw ay may tatlong parte, di ba? May shell, meron yung egg yolk, tsaka yung puti niya. So, pero itlog, isa. Though maganda sana siyang paliwanag, pero limitation pa rin. Kasi po, yung shell ng egg, part lang ng egg yon. Yung egg yolk, part lang din yon, pati yung white ng egg, part din yon. Pero yung shell, hindi siya itlog mismo. Yun eh. Tama yun. Hindi kagaya sa Trinity, hindi po parts ng one God, yung Father, Son, and Holy Spirit. Hindi ko sila parts. Hindi siya part. No? Oo, part. Kasi po, yung mismong Father, Son, and Holy Spirit, mismo sila din ay bumubuo ng Diyos. Sila din mismo ay Diyos. At meron ding ibang illustration kagaya halimbawa ng tubig. No? Oo. Sabi nga, ang water ay can be liquid, vapor, and ice. No? Pero they are different forms of water. Oo. Pero ang Father, Son, and Holy Spirit, hindi ho sila different forms of one God. Oo. May limitation pa rin May talaga. limitation. May limitation pa rin talaga. So, ang the best na explanation dito yung triangle, no? Nakita ko na pinakamalapit. Yung imagine po ninyo yung triangle, yung pinakadulon tuktok sa taas na tulis. Yan po yung Father at yung left na angle is the Son and the right angle is the Holy Pantay-pantay, ano? Spirit. Pantay No? ang sukat. Pantay ng sukat. Pero iba yung Christ is not the Father. No? Magkakaiba sila ng point eh. Tama yan. Yung Holy Spirit, hindi siya yung Father, hindi rin siya yung anak. But this triangle is one triangle with 3 points eh. Tama yun. Diba? So, pero siyempre, alam natin na may limitation, but this is the best illustration we can give Oo. para po ibigay yung Tama yun. bagay Ngayon, kung na yan. magtataka sila, no, na bakit parang ang pinag-uusapan lagi ay from the Old Testament hanggang New Testament si Kristo. Kasi siya yung gaganap ng pagtubos eh. Sa Tama kanya yun. Pero hindi sinasabing siya yung mas malaking Diyos, mas makapangyarihan o mas maliit. Kasi siya yung gaganap. Pero isa lang lahat ng kanilang objective, ang tubusin ng tao. Imagine dahil sa kasalanan, nagkahiwa-hiwalay yung Ama, Nagkahiwa-hiwalay, Anak, oo. Espiritu Santo. Nahayag lalo ang likas ng Diyos na sila'y hindi makasarili. Kaya po, ang tanong natin sa gabing ito, what does the Bible teach about the Trinity? Ang sagot po natin, kung Biblia po lamang ating pasasagutin, ang Trinity po ay there is one God existing in 3 persons. Bakit tayo nag-arrive sa ganitong conclusion? Kasi po, pag binasa natin mula sa Old Testament until New Testament, ay meron pong pinapakilalang isang Diyos. At pagkatapos, bukod sa pagiging isang Diyos na ito, ay merong pinapakilalang 3 persona. Yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo. Mula pa sa Old Testament hanggang New Testament, pinapakilala na itong 3. At pagka inisa-isa natin, gaya ng mga talatang binasa natin dito, yung Ama ay Diyos, ang Panginoong Hesus ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos.
So, hindi naman pwedeng tatlong Diyos Mm-mm. dahil ang sabi sa Bible, isa lang ang Diyos. Isa lang. At yung isang Diyos na ito ay tatlong persona. So, the only explanation na makapag-reconcile sa seeming paradox na ito ay walang iba kundi yung doctrine of the Trinity. Doctrine of Parehong ini-emphasize at balancing ini-emphasize yung pagiging isa ng Diyos at yung existence at distinctions ng tatlong persona na sila mismo yung Diyos, pero hindi tatlong Diyos. Tama Yan ang yan. pinagkaiba natin. Kaya itong pinakamagandang revelation, though hindi it's beyond our reason, but by faith, napaka-importante at pinakita sa atin ng Bible ng pagkakaisa at unity nitong Trinity sa creation, lalo na sa redemption. At saka luminaw na talagang walang contradiction dahil sila ay hindi Diyos-Diyosan. Hindi sila Diyos-Diyosan. Okay, so tayo bigyan na natin ng pagkakataon yung ating tanungan portion, Sister Sheila. Oo nga po, Brother Ronald, Brother Robert, ang ganda ng discussion natin about sa Trinity. No? Praise God. Pero katanungan ko po, kailangan ko bang maniwala sa Trinity para maligtas? Isa yan, okay? Maganda yung question na yan. Kasi maraming mga Christians din na sa ibang denominations na hindi naniniwala sa Trinity, Sister Sheila. So, ang tanong ngayon, paano kung tanungin tayo? Kailangan ba na maniwala ang isang tao sa Trinity para maligtas? Ang sagot po natin dyan, yes and no. No siya kasi kung gaya ng ating pinaliwanag dito, we cannot fully understand kung paano yung isa naging tatlo at tatlo yung naging isa sa in forms or whatever way, ano? So kung sasabihin natin na magiging sukatan siya ng kaligtasan na kailangan maunawaan mo siya 100%, maipaliwanag mo, ay walang maliligtas sa atin. Wala. Oo. Kahit ako, kahit ikaw, kapatid, lahat Maubos tayo. panahon natin Hindi doon. tayo maliligtas, no? Pero meron po kasing mga aspect ng Trinitarianism na mayroong pong kinalaman sa kaligtasan. Yun. For example, yung pagiging fully God ni Jesus Christ. Correct. Pagka kasi hindi ho natin tinanggap yung pagiging tunay na Diyos ni Jesus, kagaya ng pagka-Diyos ng Ama, ay maapektuhan dyan yung doctrine of salvation. Correct. Kasi how come na si Jesus na tao lang ay magiging pantubos natin sa ating kasalanan sa krus at dadalhin niya at papasanin niya sa kanyang katawan bilang tao ang kasalanan ng buong sanlibutan Tama. na tao lang siya. At alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam natin na yung kamatayan na yun, ito yung walang hanggang kamatayan. Kaya dapat yung ipambabayad doon walang hanggan din. Oo. Tama yan. Okay? So yung pagkatawan tao ni Kristo, kaya nga kailangan ang Diyos magkatawan tao. Kasi yung pagiging tao niya na sinamahan ng kanyang godly nature, fully God nature, yung full deity niya, para yung epekto ng pantubos walang hanggan. Walang hanggan. Kasi kung tao lang siya, hindi walang hanggan. May hangganan. May eh. hangganan. Tama yan, ang kapatid. tao. Kaya Tama yan. maapektuhan ng salvation At pagka hindi ka tinanggap. sasampalataya kay Kristo. Ayun na Pag nga hindi mo siya mangyayari. tinuring na Oo, Diyos. kaya importante po alalahanin natin, no? We are saved. Na-save po tayo hindi actually para hindi tayo nasi-save na dahil sa perfect yung doctrine natin. Oo, Kasi hindi. marami pa tayong Oo. doctrine na hindi pa talaga Oo. totally perfect. No, walang Kundi maliligtas ngayon. sinasampalatayan mo yung doktrina. Exactly. We are saved by trusting in our perfect Savior. Kasi- ang perfect yung Savior. Correct, yung Savior. Hindi yung doctrine Sabi natin. nga sino ba nagliligtas? Yung pananampalataya? Hindi, yung sinasampalatayanan mo. Yun po ang sagot natin sa tanong na yan. Brother Ronald, may mga nagsasabi naman na ang Trinity daw ay nag-originate sa paganismo. Ganyan din yan din ang ano ko noon eh. Na ako nung saksi pa ako, sabi ko, hindi ako maniniwala sa Trinity kasi yan doktrina na inimbento lang ng sa Egypt at sa Hindu, no? Sila yung si Brahma, Shiva at si Vishnu. At sa Egypt naman si Osiris, Horus at si Isis na tatlong Diyos. Pero nalaman ko na hindi pala totoo yun. Napakalayo ng doctrine ng Trinity kung ikukumpara natin sa Trimurti ng mga Hindu. Halimbawa si Brahma, Vishnu at si Shiva. Ito pong si Brahma, hindi po siya pwedeng tawagin si Shiva. Si Shiva hindi pwedeng tawagin Brahma. At si Vishnu hindi pwedeng tawagin si Vishnu, si Brahma. Bakit?
Kasi magkakaiba silang pangalan. Samantalang ang Trinity, binanggit na natin kanina, Matthew 28:19. Bautismon sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ibig sabihin, isa lang ang pangalan nito. Isa lang. Kaya kung ating susundin, babanggitin natin, though ang pangalan kung minsan tumutukoy din sa pangalan person literal, yung pangalan ng Diyos na YHWH, it's Yahweh, itinawag yan sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung pag sinabing Yahweh, hindi lang yan yung Ama. Tumutukoy din yan sa Anak at Espiritu Santo. Isang pangalan sila. Isang pangalan. At yung mga Diyos-Diyosa na kinukumpara sa Trinity noon, wala pong batayan. In fact, kahit mga scholars, kagaya ni Philip Schaff, sa The History of the Christian Church, sa Volume 2, page 566, ito ay authority when it comes to history. Sabi niya, the Socinian and the rationalistic opinion against Trinity, that the church doctrine of the Trinity is sprung from Platonism and Neoplatonism, is therefore radically false. The Indian Trimurti, yung binanggit natin si Brahma, Vishnu at si Shiva, altogether pantheistic in spirit, is still further from the Christian Trinity. Ayun. Sabi mismo ni Philip Schaff. Oo. At dito naman sa isang encyclopedia, the New Schaff-Herzog Encyclopedia, sa article na Trinity sa page 18, sabi rito, there is no reason to seek for sources or types of the doctrine of the Trinity outside of Christianity or the Bible. There can be no serious question of borrowing. So, yung mga sinasabing hiniram lang yan sa mga pagans, matagal na palang discarded yung ganyang doktrina. No? Oo. Kaya ito ay biblical, purely biblical ang Trinity. Marami naman mga Brother Ronald, Brother Robert, na mga Protestants na hindi naniniwala sa Trinity dahil nga daw inimbento lang ito ng Roman Catholic Church or yung iba sinasabi na nagsimula to doon sa nabanggit mo nga kanina Brother Ronald, yung Council of Nicaea noong 325 AD by Constantine. Well, isa pa rin ho yan sa baseless na assumption na akala ko ganun din nung ako'y anti-Trinitarian pa, pero hindi ho totoo yan. Unang-una po, iba ho kasi ang Roman Catholic version ng Trinity kaysa sa Biblical Trinity. Ano ba yung Brother Ronald? Sige, paki-explain mo. Sa doctrine version, ang Roman Catholic version ng Trinity, Brother Robert, Sister Sheila, sa kanila, hindi nila binibigyan ng diin yung subordination, yung pagpapasakop. Kaya sabi nila, wala daw ungusan, walang awayan, walang subordination, walang subordination. Samantalang ang Biblical Trinity, nakita naman natin, may subordination, may pagpapasakop sila. Hindi nila ine-emphasize yun. At it's more on philosophical explanation sila rather than biblical. Yan ang pinagkaiba ng Biblical Trinity. Yun naman sa Council of Nicaea noong 325, hindi ho doon pinag-usapan yung Trinity. Ang pinagtalunan doon ng mga bishops noon sa East and West na kinonvene ni Constantino is all about the relationship ng God the Father at ni Jesus Christ. Silang dalawa lang muna ang pinag-usapan doon, yung pagka-Diyos. Kung sila ba ay same substance or different substance. Kasi noon nagdidebate noon si Arius, no? Tsaka si Athanasius. Sabi ni Arius, ang anak, hindi siya pareho ng substance ng Ama. Siya ay separate at nilikha lang siya. Homoousios, sabi niya. Samantalang yung kay Athanasius naman, na yun ang tinatanggap natin, si Jesus Christ is one substance with the Father. Homoousios, yun ang pinagtalunan doon. Hindi Trinity. Yung doctrine ng Trinity, yung doctrine ng Trinity, finally, though ito po ay matagal lang ni-revealed sa Bible, ay dahil kaya nga po nagkakaroon ng council kasi may mga bumabangon ng mga heretics, no? So ito ngayon ang kung kakumpletuhan na kasama ng Holy Spirit, dito yun sa First Council of Constantinople na pinatawag ng emperor na si Theodosius noong 381 AD. Bukod sa kinonfirm ng Council of Constantinople noong 381 AD, yung Nicene Creed na relationship ni Jesus Christ sa Father, ay dito rin po idiniin at pinagtibay yung paniniwala na ang Holy Spirit ay Diyos kagaya ng Ama at ng Espiritu Santo. Okay. Brother Ronald, may katanungan dito. May katotohanan po ba na ang isang katangian ng true church sa panahon natin ay walang musical instrument? Sapagkat ang unang mga Kristiyano raw ay hindi natala na gumamit ng mga musical instrument. Okay. Ang masasabi natin dyan, kapatid na Robert, kung biblically speaking, hindi naging issue nga yan sa Bible eh. Ewan ko bakit naging issue ngayon sa panahon natin, musical instrument. Pero kung talagang pagmabatayan natin ay biblical standard,
ay meron pong instrumento na ginagamit sa langit. Kaya nga po doon sa Revelation 14:1, basahin nyo na lang, no? Yung 144,000 meron silang hawak na harp. At maging yung 24 elders ay meron silang hawak na harp, no? Para ang sabi daw, Brother Ronald, symbolical lang daw yung 144 eh. Kaya yung instrumento raw, symbolical din. Ba't paggagamit ng, kung bawal yon, bakit gagamitin yung instrument as example? Ayun na nga. Oo. So, di ba dapat kung talagang against sa Bible yon, bakit gagamit ng example ng Diyos na bawal pa? Ayun na nga. Oo. So, wala tayong nakikita So, may example, meron. Meron. Kasi so, tama tanggap yan. ng Diyos yung papuri na gagamit ka ng instrument. Kaya symbolical, kaya hindi. As long as there is instrument, hindi bawal sa pananaw ng Diyos yun. Maraming salamat po. Okay, Brother Ronald, meron na lamang tayong 5 minutong nalalabi. So, siguro tayo ay dadako na sa ating pagbati at yung inyo pong mga katanungan hindi nasagot ay pwede nyo pong uliting itanong uli, Brother Ronald, para Tama. ating tuloy-tuloy. Sa bagay, mahaba pa itong mga pinag-aaralan natin at hindi lamang dito matatapos ito. So, muli po ay ating pong binabati si Mr. and Mrs. Laren Evelyn Gubat sa May Kawayan Church, ang Aquino family, si Uncle Nonong and Tita Bing na Aviles na nakikinig ngayon, ang Country Meadow sa may General Trias Cavite, ang General Trias Central Church, and of course kay Sweetheart Luisa na nakikinig. Baka magalit sa akin, Brother Ronald, pag hindi ko binati, and get well soon sapagkat kagabi masakit ang kanyang ulo. Salamat sa Panginoon na siya ay pinagaling na. Yun lamang ang aking binati kayo, mga kapatid. Binabati ko po si Brother Eric Famarcan. Actually, Brother Ronald, may tanong siya dito. Sige May na, ibang habol salin, habol po natin. May ibang salin sa Hebreo 1 verse 8, God is thy throne, hindi your throne, O God. Saan po ba dito ang tamang salin? Zay, your din yan. Ang tama dyan is God is your throne, no? Hindi God is thy ang tama dyan is yung ang tama dyan is yung basahin na siguro natin ito. Sabi rito, kasi dalawa ang interpretation dyan. Isa God is thy throne, yung isa naman sabi nung iba throne, kasi tama yung God is your throne, pero ang tama po talaga, ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakilanman. Ang iyong trono o Diyos. Tinawag siyang Diyos, vocative, no? Ang ginamit diyan. Yung mga bagong translation ngayon na God is your throne, no? Yung trono ang Diyos. Yun po ay resulta ng mga skeptics sa Bible noong 18th century. Hindi nila matanggap yung verse nila. Kaya pinalitan nila. Okay, binabati ko rin po si Brother Kenneth John Ladigohon na nakikinig po siya ngayon sa loob ng ABS-CBN Newsroom sa Iloilo po. God bless daw. Kay Sister Carol Vinuan sa Arcelias Church. Yan. Maligaya Church, Sister Menchi, Brother Arnold Ligalig, Espanya family, and Dina family. Okay, muli po, ang Back to the Scriptures ay bumabati po sa inyo ng isang masaya at mapayapang gabi. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo sa ganito rin pong oras. Mula 7 hanggang 8 ng gabi, DWBL 1242 AM Radio Station. At tayo po ay dadako na sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Kami ay nagpapasalamat o aming Panginoon sa muli kami nakapaglingkod sa inyo. Nawa po ang aming pong mga bagay na pinag-aralan ngayon tungkol sa pagiging totoo ng Diyos bilang Trinidad ay maunawaan po ng aming tagapakinig. Hindi lamang po ang doktrina kundi yung epekto nito sa kanilang kaligtasan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
In brokenness I seek your face alone. Above you there's no other who's able to restore my soul.